plus or 400 plus, binawas sa atin. Ay, parang lugi tayo dyan ha. Hala, 19 pesos kay... 19 pesos lang. Doon sa kabila 400. Diba? So, hello. Hello. Ang kulit nila. Pupuntahan natin ang isa sa mga underrated countries dito sa Southeast Asia, or mas kilalang the land of million elephants, or also known Lanshan. And guys, this will be our 11th country, which is ang Laos. Uunahan ko na kayo guys, ang tamang pagbigkas sa Laos is Lao, so silent S siya. So kapag may narinig kayong Laos or Laos, mali. So tamang pagbigkas guys is Lao. And dito sa trip na to guys is i-explore natin ang Lao and Thailand for 18 days. So etong trip na to is medyo mahaba-haba guys, kasi dadaan muna tayo ng Thailand bago tayo pumunta sa Lao. And magko-cross border tayo doon, and this will be actually our second time mag-cross border sa isang bansa. And ayun guys, ipapakita ko rin pala sa inyo kung ano-ano yung mga ways or option para pumunta sa Lao kapag ka gusto nyo rin pumunta or bumisit ng bansang Lao. So guys, tapusin nyo tong video na to kasi ipapakita ko sa inyo ng step by step process kung paano nga ba pumunta ng Lao na budgeted. So ano pang hinihintay natin guys? Simulan na natin ang trip na to. Let's go! Ang magiging point of entry pala natin ngayon is sa Thailand, which is ang terminal ng Don Muang Airport. And then after nun guys, isasakay ulit tayo ng plane papunta naman sa border ng Thailand and Lao. And bago natin pala pag-usapan natin yan guys, is i-explain ko muna sa inyo kung ano-ano nga ba ang requirements papunta ng Thailand. Kasi recently, or actually last year guys, nagkaroon ng bagong update ang mga papasok ng Thailand. So ano-ano nga ba yun? Sige, umpisahan muna natin dito guys. First, syempre, hindi natin pwedeng kalimutan yung e-travel. Kailangan natin yung fill outan 72 hours before ng flight natin, and of course yung passport nyo. And then lastly guys, is ito yung bagong process ng Thailand. Last year lang siya in-implement, which is ang TDAC or Thailand Digital Arrival Card, which is katulad lang din sa atin guys ng e-travel. So ilalagay ko na lang dito sa baba yung mga link nila para at least hindi na kayo mahirapan pang maghanap. So ayun guys, yun lang naman yung mga requirements papasok ng Thailand. And ayun pala, tayo mga Filipino passport holder is pwede tayo magstay up to 30 days, and ganun din tayo sa Lao, pwede rin tayo magstay for 30 days and visa free. And ang oras pala ng flight natin paalis dito is 7 PM, and makakarating tayo sa Thailand which around mga 11 PM na ganon. And kaya ko talaga inagahan guys, kahit 7 PM pa yung flight natin, and currently, time check muna tayo, it's currently 1:35. Inagahan ko talaga kasi ngayon is Biyernes Santo, Holy Week, so ini-expect ko na maraming tao. But it turns out guys, look, walang masyadong tao dito sa terminal. So ipapakita ko sa inyo na mabilis ha. O diba? Walang masyadong tao. Kasi akala ko nga ang daming mga lalabas ng bansa, ang daming mga magta-travel, ganyan. But I was shocked. Pero ayun guys, so since matagal pa yung hihintay natin dito, is ang gagawin muna natin is magla-lounge hopping tayo dito. So pupunta tayo sa A-Lounge, pupunta tayo sa Marhaba Lounge, and ipapakita ko rin sa inyo and sasabihin ko rin sa inyo kung ano yung mga pwede nyong gamitin na credit cards para makapasok kayo sa mga lounges na to. So yun yung benefits guys ng mga credit card natin, especially yung mga perks nila is about sa traveling. Meron talaga silang kasamang mga lounge. So ano pang hinihintay natin guys? Samahan nyo ako. I-explore natin isa-isa at ipapakita ko sa inyo ng quick lang kasi baka mamaya maraming tao dun sa mga lounges. So tara guys, samahan nyo ako. Let's go! Ito yung pala guys, ang gagamitin nating credit card papasok ng A-Lounge dito sa may Terminal 3 is yung Maya Black Card. So nag-apply lang ako ng credit card sa kanila dun sa may app ng Maya, and then na-aprobahan naman ako. So ngayon guys, ite-testing naman natin kung i-allowed ba yung Maya Black Card dun sa A-Lounge, kasi ang alam ko tinatanggap yun eh. So try natin. So at least karon din kayo ng idea if ever na meron din kayong Maya Black Card, diba? So ayun guys, papunta na tayo ngayon sa 4th floor. So ayun guys, papunta na tayo ngayon sa A-Lounge, and nandito siya sa may left side. So makikita nyo, ito yung A-Lounge. Hopefully, i-allowed yung Maya Black Card natin dito. So tara guys, samahan nyo ako. Thank you, no boarding announcement po and Wi-Fi access.
So ayun guys, andito na tayo ngayon sa loob ng A-Lounge and ipapakita ko lang sa inyo ng mabilis na mabilis kung ano nga ba yung itsura dito sa loob ng A-Lounge. Bali, ito guys, ito yung itsura ng A-Lounge guys. Ayan, mabilis ko na ipapakita sa inyo kasi syempre may mga ibang tao din. So ayan, actually malawak siya ha, compare sa Marhaba. And ito pala yung kinuha nating food guys. Kumuha tayo ng egg, pesto, hotdog, tapos ito siomay na maraming sili. Maraming sili na may konting siomay. Ayan, so ayan yung kinuha natin. Kumuha rin tayo ng coffee, kumuha rin tayo ng tubig. So ayan yung kinuha natin. And ayun guys, kapag meron din kayong Maya Black Card, is pwede nyo rin gamitin yon. Kukunin nyo lang yung QR code dun sa loob ng application or yung app, ipapakita nyo lang, tapos boarding pass, and then that's it. Yun na, pwede na kayong pumasok dito and makapag-avail ng lounge dito sa A-Lounge. So guys, kapag nasa L4 kayo or level 4, left side, makikita nyo naman kagad yung A-Lounge. So after natin dito guys, is pupuntahan naman natin yung Marhaba. So diba, busog tayo. Sulit na sulit yung mga benefits at saka perks ng mga credit card natin kasi magagamit natin lahat. So mamaya guys, after dito, i-explain ko naman sa inyo at papakita ko sa inyo at i-share ko sa inyo kung ano nga ba yung mga cards na pwede nyong gamitin dun naman sa Marhaba. Okay, so kakain muna ako guys kasi hindi pa ako nagtatanghalian. So mamaya na lang ulit, i-update ko na lang kayo, okay? So ayun guys, tapos na tayo magstay sa A-Lounge and now lulubos-lubusin natin siya. Pupunta naman tayo ngayon sa may Marhaba. So ayun guys, kung makikita nyo, andun yung A-Lounge and dito sa kabila, andito naman yung Marhaba. So sabi ko nga sa inyo, diba, kapag meron kayong mga credit card na may mga perks, na may mga benefits, especially yung mga for travel, i-maximize nyo kasi sayang binabayaran nyo yan especially kapag merong annual fee. So ako talaga, minamaximize ko talaga yung benefits nila para at least diba, tipid na rin kapag pupunta kayo ng airport, hindi na kayo gagastos, hindi na kayo bibili, di ba? Kasi meron ng mga lounge. Pwede kayong magpahinga, pwede kayong mag-charge, pwede kayong mag-shower. So kahit ano pwede nyong gawin sa lounge. Pero syempre may certain limit lang ng pag-i-stay. Pero overall nga sinasabi ko sa inyo guys, i-maximize nyo yung credit card nyo. Okay? So ayun guys, time check. It's currently 3:35 PM. So 7 PM pa yung flight natin, may ilang oras pa tayo dito para magpahinga, magstay, mag-relax bago ang mahaba-haba nating biyahe. So mamaya guys, i-explain ko sa inyo yung mga options kung paano nga ba pumunta ng Lao. Okay? So ayun pala guys, andito na tayo ngayon sa may Marhaba and andito na tayo ngayon finally. Dulo-dulo siya. Kung naaalala nyo guys, dito yung ano, 'di ba? Yung Pugs. Kaso since wala na, sarado na, ayan, close na. And andito na tayo ngayon sa Marhaba. So tara guys, pumasok na tayo. So ayun guys, hindi pa pala tayo nakapasok dito sa may Marhaba kasi nasa waiting list pa tayo. Usually naman dito sa Marhaba guys, ganun kapag puno sila, magpapalista ka muna ng pangalan and then tatawagan ka na lang nila. So ayun guys, andito na tayo ngayon. Just to let you know, yung card na gagamitin natin is dalawa. Yung isa is BPI Signature or yung UB Gold. So alin man dun sa dalawa, pasok naman siya. So pwede natin gamitin yon kahit alin. Pero yung BPI Visa Signature guys is meron siyang +1 na guest. So kapag kunyari may kasama kayo with your loved ones, jowa, friend, so pwede nyo silang isama basta one guest lang. So since solo lang naman ako lang ang makakapasok. So ayun guys, update ko na lang ulit kayo kapag nakapasok na tayo ng Marhaba. Ayun guys, so ngayon pag-usapan na natin kung ano-ano nga ba yung mga ways papunta ng Lao. Since naghihintay tayo dito ng matagal and mga pang-apat pa lang tayo or pang-5 ata tayo sa nakalista dito sa may Marhaba. So i-discuss na natin kung ano-ano nga ba yung mga ways or option nyo pwede nyong gawin kapag pupunta kayo ng Lao. So first guys is una nyong pwedeng gawin or option is from Bangkok to Vientiane, and heads up ko lang kayo guys walang direct flight papunta ng Lao mula dito sa Pilipinas. So kailangan nyo talaga dumaan ng Thailand. So yun yung parang pinaka best way kasi since yung Thailand guys is nasa baba niya tapos yung Lao is nasa taas. So ngayon ibibigyan ko kayo ng 4 na options para mamili or para magkaroon ng idea kung paano nga ba pumunta ng Lao. So ang una guys is first is pupunta muna kayo ng Thailand, either sa Don Muang or sa Suvarnabhumi, and then pwede kayong mag-train papunta na ng Vientiane. So dun sa train na yun guys, isaabutin kayo ng mga 12 hours, and then syempre dadaan pa rin kayo ng immigration. Cross border pa rin kayo. Pero ayun nga, mura siya, pero ang cons niya guys is medyo mahaba yung biyahe from Bangkok to Vientiane. So ganun
kalaking oras yung kakainin niya kapag ka nag-via train kayo. So yun yung unang option. Pangalawa naman is from Thailand or from Bangkok to Vientiane via plane. So eto guys, eto yung pinaka easiest way para pumunta ng Vientiane kasi parang ang mga flight time lang niya is 1 hour ganyan, but the thing is expensive siya. So nag-check ako online, nag-check ako ng iba't ibang mga airline. Ang parang mga pinakamura niya is nasa 6,000 plus minimum and above. Especially ngayon, 'di ba? Ang taas na ng mga fare, ang taas na ng mga flights, ng cost of flight kasi nga gawa ng mahal ng gas. Pero if kayo ayaw nyong ma-hassle sa biyahe nyo, pwede nyong i-try etong from Bangkok to Vientiane via plane. So pangatlo naman guys na option is via bus. So meron doon guys, kapag bababa nyo sa Bangkok, pupunta kayo doon sa may Mochit ba yun? Mochit Station. And then from there, pwede kayo mag-bus, diretso na yun ang Vientiane. The thing is, 12 to 15 hours yung babiyahihin nyo. So, mas matagal pa compare sa train. So, yun yung pangatlong option guys. And then yung pang-apat is yung hybrid, which is yung ginawa natin ngayon at yung gagawin natin papunta ng Lao. So, ang ginawa ko guys is from here, from Manila, nag-flight tayo papunta ng Thailand, which is sa Don Muang tayo bababa. And then from Don Muang, sumakay ulit tayo ng plane papunta ng Udon Thani. So, yung Udon Thani guys is located siya sa northern part ng Thailand. And then yung Udon Thani is malapit na siya sa cross border between ng Thailand and Lao. So kapag nakababa na tayo dun sa Udon Thani guys, via plane, sasakay na lang tayo ng bus and then 1 hour ahead na lang nasa Lao, Vientiane na tayo, which is yung capital city ng Lao. So ayun guys, kasi kinompare ko yung price kung ang gagawin ko is magbabangkok ako to Vientiane, mas malaki pa rin yung difference eh. So parang nabook ko siya from Bangkok to Udon Thani, Thailand is mga around 2,000 lang. And then magbabas na lang ako, which is siguro magkano lang yun, mga wala pang 100 baht siguro papunta ng Vientiane. So yun yung ginawa natin. I know medyo hassle yung ginawa ko, pero tinignan ko kasi kung saan yung mas pinaka less, yung hindi naman less yung price, pero mas makakatipid at the same time hindi tayo kakain ng maraming oras. So yun yung ginawa natin guys, hybrid. And kung gusto niyo yung ginawa ko din na hybrid, pwede rin naman yun. And mag-book na lang kayo siguro ahead of time kasi lately chinek ko yung cost ng flight is medyo mahal papunta ng Thailand eh. At the same time, kaya tayo magtatagal ng mga almost 3 weeks dito sa tour natin na to is gusto ko rin kasi ma-experience yung Songkran ng Thailand. So ayun guys, maghintay na lang tayo dito ng konti. In-inform ko lang kayo kung ano yung mga options kung paano papunta ng Lao. Update ko na lang ulit kayo kapag nakapasok na tayo ng Marhaba. Okay? Andito na tayo ngayon sa Marhaba Lounge. So nakapasok na tayo after mga 15 to 20 minutes na paghihintay sa labas kanina. And ayun, dahil busog pa tayo sa kinain natin kanina sa A-Lounge, so eto na lang muna yung kinuha nating pagkain. So eto siya guys, puro mga pastry lang, tapos konting bread and eto, konting juice. Plano lang talaga natin dito guys is mag-relax, magpahinga, kaso napakaraming tao dito sa Marhaba ngayon guys. So medyo mainit dito sa pwesto ko kasi andito ako ngayon guys, sa may dulo. Ayan, so andito ako kaya medyo mainit-init yung pwesto natin at saka nasa likod kasi tayo ng fan. Ayan. But anyway, overall guys, ayun, gusto ko lang i-share sa inyo na pagka meron kayong credit cards, i-maximize nyo yung benefits at saka yung perks niya. And siguro guys, isa pa, hindi ko na kayo itutur dito kasi sa pagkakaalam ko is na-vlog na natin to sa mga previous vlog natin. So, etong area na to. So, ayun, gusto ko lang sabihin sa inyo guys na kapag meron kayong card, merong perks na ganito, sulitin nyo, gamitin nyo para if ever man na magbayad kayo ng annual fee, 'di ba? Hindi masakit. Kumbaga, kahit papaano ay nagamit nyo siya once. Kasi ang entrance fee dito, or sa mga hindi nakakaalam, actual na entrance fee kasi dito guys sa mga lounge dito sa Terminal 3 is mga nasa $25 to $50, ganun yung range. So imagine, 'di ba? Napakalaki na 'yun, mga magkano ba 'yun sa peso? Since tayo, meron tayong perks ng card, hindi na tayo nagbayad. Libre lang, 'di ba? Ang ginamit ko palang card guys is ang BPI Visa Signature, and hindi na natin ginamit yung UB Gold kasi parehas naman sa kanila is pwede. Ayun, magpapahinga lang tayo dito and uubos tayo ng oras, and then mamaya is pupunta na tayo sa ating boarding gate, gate 103. So yun yung gate natin guys papunta ng Don Muang. So Don Muang guys yung bababaan natin, and ipapakita ko sa inyo yung process pagdating natin dun sa Don Muang, kung magkano yung i-withdraw natin, saan tayo mag-withdraw, saan natin in-avail yung SIM card, ganyan, yung eSIM. So, lahat yun, i-explain ko sa inyo ng detail. Ayun guys, share ko lang naman sa inyo, and i-update ko na lang ulit kayo kapag nasa boarding gate na tayo. Okay?
And ayun guys, andito na tayo ngayon sa ating boarding gate and i-update ko na lang kayo kapag nakarating na tayo sa Don Muang International Airport. Okay? Touchdown! Andito na tayo ngayon guys sa Don Muang International Airport. So after ilang oras, 3 hours mahigit, nakarating na tayo dito sa Don Muang International Airport and meron tayong robot na nakasalubong. Ayan siya. Ang galing. First time natin pumunta dito sa airport na to kasi this is not our first time going to Thailand but this is our first time going on this airport sa Don Muang. Kasi last time na nagpunta ako ng Thailand is sa Suvarnabhumi ako bumaba or pumunta pero this time Don Muang siya. So ang agenda natin guys is first is kukunin natin yung luggage natin, pangalawa is magwi-withdraw tayo ng baht and at the same time is magwi-withdraw din tayo ng KIP kasi yung KIP guys yun yung pera dun sa Lao. Ito pala itsura ng Don Muang. Malawak din siya tsaka ang haba din ng dadaanan. Ayun look. Pero in fairness maganda rin yung airport na to. Nakakatuwa. And actually guys, hindi ko pa alam kung paano yung gagawin natin proseso kasi ang flight natin papunta sa Udon Thani sa Northern Thailand is umaga 6 AM so maghihintay tayo dito ng ilang oras and currently guys it's 10:18 PM Thailand time kasi 1 hour behind, di ba? So, ayun yung oras dito ngayon and hindi ko alam kung pupunta ba tayo sa departure dito sa Don Muang International Airport kasi hindi tayo magta-transfer Kumbaga separate na airline yung gagawin natin kasi yung binook nating airline guys papunta doon sa Udon Thani is Air Asia. So, ang sinakyan natin mula doon sa Manila papunta dito sa Don Muang is Cebu Pacific. So, magkaibang airline. So, ayun guys, nandito na tayo ngayon sa may immigration. Papasok na ng immigration. So, bawal na mag-camera dyan. Pero ayun, meron dito may mga exchange kaso hindi tayo magpapapalit dito. Exchange, kung ano-ano mga klaseng exchange. Pero the thing is, magwi-withdraw tayo. So, gagamit tayo ng GCash again and hindi tayo magpapapalit. Hindi ko nga alam kung paano yung gagawin natin guys na strategy. But first is, kunin muna natin yung bagahe and then mag-withdraw tayo and then siguro tsaka na lang ulit natin pag-usapan kung paano yung magiging strategy natin. And ayun, bawal kasi na mag-camera dito guys kasi andito na yung immigration. And hindi naman masyado mahaba yung immigration dito guys. Mamaya na lang ulit update ko na lang kayo, okay? Okay guys, nakalagpas na tayo ng immigration. So yung immigration guys, nandyan lang sa may taas. And ngayon, kukunin na natin yung luggage natin. And nandito na tayo ngayon sa baggage belt. So ito pala itsura niya, Hindi ko alam kung saan pala yung natin, yung baggage claim number. Hindi sinabi or nasa ticket. Hindi ko nakita pero siguro check na lang natin. Total Cebu Pacific naman yon. So hanapin na lang natin yung belt. Then for sure, andun yung maleta natin. So ito pala guys, yung itsura ng baggage belt area. So pagkatapos siya ng immigration. So andyan lang immigration sa taas. Hanapin na natin. Nakita ko na. Okay. So hanapin na natin ang ating luggage. Ayan, ito yung luggage natin. Kunin na natin. So ayun guys, nakuha na natin. Now, ang next nating gagawin is magwi-withdraw tayo ng pera dito. So, ayun guys, nakita ko na kagad yung withdrawhan ng pera. Ayan, so andito lang siya. Katabi niya yung mga nagbebenta ng SIM. So, kapag wala pa kayong SIM card na nabook sa online or sa Klook, pwede kayong bumili dito. Tapos, nandito lang siya sa may baggage claim area. So, ito na yung medyo concern ko ngayon. Kasi kung magwi-withdraw tayo ng baht dito, pupunta tayo ng Lao. Dediretso kasi tayo ng Lao mamayang umaga. So, wala tayong Lao KIP, which is yung currency nila. So iniisip ko, doon ba sa may border meron ng withdrawhan ng pera ng KIP? Kasi ayoko kasing i-risk, baka mamaya walang withdrawhan ng pera doon sa may border mamaya pagdating natin. So yun yung inaalala ko. Pero sabi naman doon sa isang friend ko na taga Lao, pwede naman daw gamitin yung baht doon sa Lao. Kaso ayun nga lang, medyo malulugi ka. Kaya ang iniisip ko, magwi-withdraw na lang ako siguro ng 20,000 pesos. Tapos yung 15K doon is sa baht and then yung 5K pesos doon is i-convert ko into KIP. So, ganun na lang siguro ang gagawin natin. Kasi ayokong pumunta ng Lao nang walang cash. Kahit nasabihin mong cashless na sila. Pero syempre, di ba, cash is king pa rin. So, hello. Hello.
Ang kulit nila. Ayun na lang ang gagawin natin guys. So mag-withdraw muna tayo ng pera dito and then pupunta na tayo sa departure. Hindi ko alam kung sa departure tayo pupunta kasi yung flight natin is Air Asia. So tara, sabay-sabay na lang natin tignan kung paano nga ba yung process kasi first time ko lang din naman gagawin to. And yeah, medyo nalilito ako ng konti pero kalma lang. Relax lang. So tara guys, pamila na tayo. So dito guys, hindi ko alam kung anong ATM tayo magwi-withdraw. So siguro mag-withdraw na lang tayo sa kung saan maraming nagwi-withdraw, which is dito sa Krung Street. So dito tayo magwi-withdraw guys, and pwede rin dito sa Kasikorn Thai. Ayan, familiar ako dito, pero dito sa apat hindi. Pero dito na lang tayo mag-withdraw guys since marami ditong nagwi-withdraw ng pera. So let's go, mag-withdraw na tayo, and of course gagamitin natin is GCash Visa Card. Paano ba siya? Guys, walang English. Ilagay na ba natin? Ayan. Tapos, what's next? Enter your PIN. Okay, enter daw. Click. Ay, select language. Ayun. English. Withdrawal. Specify. Savings account. Try nga natin 8,000. Tingnan natin kung pwede. Ay, ayaw. Bakit ayaw? Sige, one more. Pero may maximum lang. Ay, ayaw. ขอบคุณที่ใช้บริการค่ะ Kaya na-trade your card. Yung 5,000 na napipiliin natin guys kasi may mga nakapila sa likod. Ay. Para bilisan na natin. So, piliin na lang natin tong 5,000. Ayan, may access fee na 250 baht. So, 5,250. Ay, 10k lang. Pero sige, pwede na nga yan. Okay. Alright. So, nakapag-withdraw na tayo ng ating pera. So ayun guys, bago tayo mag-proceed, ipapakita ko muna sa inyo kung magkano yung dineduct sa atin gamit dun sa bangko na yon. So ang winidraw lang natin is 5,000 and then meron siyang fee na 250 baht. So total of 5,250 baht, and ang nabawas sa GCash natin guys is nag-text na kasi sa atin is 10,541.95. So ngayon, yung 10,541.95 ima-minus natin ngayon sa conversion. So binawas kasi sa atin guys is 5,250 baht. So ang conversion niya guys is 9,735. So ibabawas lang natin dun, 'di ba? 9,735.68. 806.3. Ala, parang ang laki. 806. Parang ang laki ng binawas sa atin, no? So yun yung naging conversion eh. Yung winidraw natin dito sa ATM. Tapos yung kinonvert natin, yung actual na conversion, pinag-minus lang natin sila, and yung parang bawas sa atin talaga is 806 pesos. Teka nga, gusto ko lang malaman, magkano ba yung 250 baht? Kasi technically hindi dapat kasali yun, di ba? So magkano ba yung 250? Ala, 400 lang. Ayun guys, so 463. So ibig sabihin, 400 pesos or 300 plus or 400 plus, binawas sa atin. Ay, parang lugi tayo dyan ha. So ayun guys, hindi ko to marirekomenda kasi ang laki ng kaltas. So siguro pumili na lang kayo ng iba pang bank. And actually siguro magwi-withdraw pa ako ng another 10k nga kasi nga kakailanganin natin. So magwi-withdraw pa tayo ng another 10k, and ipapakita ko sa inyo ulit kung magkano naman yung ibabawas natin. So magta-try tayo ng ibang ATM. So dun sa pinag-tryan natin medyo malaki guys. Hindi siya worth it. So ayan. Ayun guys, proceed na tayo. So ayun guys, tapos na tayo mag-withdraw, and lalabas ba tayo ng arrival? Eh di ba dapat pupunta tayo sa departure kasi aalis nga ulit tayo, or local na lang or domestic. Pero sige, lumabas na lang muna tayo ng custom kasi andito yung custom dito sa labas guys. Ayun no. So meron dito good to declare, nothing to declare. So tara, lumabas muna tayo ng custom, and then let's see kung meron pa dito mga pwedeng withdrawhan, or baka dito rin siguro yung departure nila. So tara guys. Okay guys, nakalabas na tayo ng custom, and andito tayo ngayon sa arrival ng Don Muang. Eto siya, papakita ko muna sa inyo yung itsura. So medyo maliit lang naman yung arrival niya, hindi compared dun sa Suvarnabhumi na medyo malaki. So ayan, kung makikita nyo, meron taxi service dito, meron mga SIM kapag hindi kayo nakabili, ganyan. Ay, may 7-Eleven din pala dun guys. Ayan o.
Yan, dun sa may dulo, ayan o, 7-Eleven. May Lawson dun sa kabila. And meron ditong Kasikorn Thai na ATM. So, I think itatry naman natin dito mag-withdraw ulit. Tapos, ang departure is sa 3rd floor daw, guys. Ayan, sa international departure, 3rd floor. Pero dapat ba domestic tayo? Kasi domestic lang tayo eh. Hindi pa ako sure, guys. Kasi first time kong gagawin to eh. Pero sige, lagyan natin ng critical thinking. Wait lang, tabi muna tayo dito. Kasi, di ba nga sabi ko sa inyo, pupunta tayo ng Udon Thani, which is ang northern Thailand. And ang sasakyan natin is AirAsia, the airline. So that means domestic siya. Oo, tama. Kasi hindi naman siya international departure. Hindi pa siya considered. Kasi nga, within Thailand pa rin. So, punta tayo dito guys sa domestic terminal T2 dito. So, dyan tayo. Pero, ayun guys, tara, mag-withdraw ulit tayo ng another 10,000 pesos. Then, let's see kung magkano naman yung ibabawas this time. Kasi last time, 800 eh. So, tara, withdraw na tayo dito. Let's go. Okay, GCash Visa Card. GCash, baka naman. Let's go. PIN. Okay, so, press here. 5,000. Ay, hindi ko napindot yung language. Accept. Ay, may 250 pa rin. Pero sige, tingnan natin. Hala, parang ang mahal, no? Ayan na guys, may 250 pa rin. Pero ang alam ko, standard yan 250. Pero gusto ko malaman kung magkano yung ide-deduct sa atin na sobra. So, dito na. Thank you so much. Cup. Let's go guys. Upo muna tayo saglit. Tapos, umpitin muna natin kung magkano yung nabawas sa atin. And tsaka tayo pumunta sa domestic. So, I guess, saan ba tayo pwedeng umupo? Okay guys, so ngayon, mag-compute naman tayo kasi nag-withdraw tayo sa ibang ATM, doon sa Kasor Kantay na ATM, yung kulay green. I think yung 250 na fee is standard siya. Kapag nag-withdraw talaga kayo sa lahat ng ATM dito sa may Thailand is standard talaga yung 250 baht. Okay? So, nilinaw ko na kagad para at least baka mamay bashin nyo ako. Pero ayun, standard yung 250 but let's see kung magkano yung exchange rate, ganon, or yung ibabawas sa atin bukod pa dun sa 250. Total na winidraw natin doon is 5,250 kasama yung fee na 250, so 5,250. So compute ulit natin 5,250. So ayan guys, papakita ko sa inyo, dapat 9,735 pesos lang. So tara, tignan natin. So ang nabawas sa atin guys is, sabihin ko na lang, 9,755.12 minus dun sa actual na conversion na 9,735.68. Hala, 19 pesos kay 19 pesos lang. Doon sa kabila 400. Nalugi tayo doon. Kaya hindi tayo dapat pwede magpapaniwala na porket marami nakapila, yun na yung tama. Hindi. So, ayun guys. Ayun tinest natin, diba? Tinest natin. Step by step. So, kung kayo, pupunta din kayo dito sa Don Muang International Airport. Dun kayo mag-withdraw sa kulay greens. Dun sa pinag-withdrawhan natin last time. Yung Kasor Kontani na ATM. So, dun kayo mag-withdraw guys. Kasi 19 pesos lang yung parang chinarge sa atin. Pero dun sa ibang ATM, tingnan mo parang 400. Diba? So, medyo masakit yon, malaki yon. But anyway, okay nang ako yung naging sample para at least alam nyo na sa susunod. So ayun guys kapag pumunta kayo dito sa Don Muang International Airport is doon kayo mag-withdraw ng pera. If hindi kayo magpapapalit ng pera kapag ang pinili nyo is withdrawal. So ayun guys, ang next siguro na gagawin natin is bago tayo pumunta doon sa kabila, doon sa Terminal 2 sa domestic, is siguro kakain muna tayo sa may 7-Eleven kasi maaga pa naman. Ang flight natin bukas is 6 a.m. in the morning and time check pa lang guys is 11:05 p.m. So 11 pa lang. So meron pa tayong 12 to 7 hours para maglibot-libot and then tingnan natin yung area kung ano nga ba pwede magawa dito, kung saan tayo pwedeng kumain or saan tayo pwede magstay. Tara guys, samahan nyo ako. Ayun guys, papunta na tayo sa may 7-Eleven. Bili muna tayo ng konting snacks bago tayo pumunta dun sa domestic terminal. Nagugutom na ako. Anong oras na rin. And ito guys, papakita ko lang sa inyo ulit. Ayan, may mga SIM card dito. Meron din dito taxi service kung late na kayong dumating. And then sa labas meron doon mga parang public taxi. So pwede kayong sumakay din doon. Ayan, so bibili tayo dito. Kasi alam niyo naman, na-miss ko to. Na-miss ko yung 7-Eleven ng Thailand. Napakaraming variety ang pwede nating mabili dito. Meron din pala dito ang Kasikorn Thai guys na ATM. So ayun, tandaan nyo guys dito kayo mag-withdraw sa Kasikorn Thai, yung color green. Kasi maganda yung palitan dyan. Pumasok muna tayo. And siguro wala namang, hindi naman yan kukunin. Dito ko na lang iwanan yung ating maleta. Ayan. Tapos ito na lang, since healthy siya, honey lemon.
Yan, so ito muna yung binili natin. First meal here sa Thailand. Alam nyo guys, napagtanto ko, since maaga pa naman, why not pumunta tayo ng departure dito sa Don Muang? Kasi maaga pa eh. So, mag-roam around muna tayo dito sa airport and maghanap muna tayo ng pag-i-stayan. Marami pa naman tayong oras. So, ayun guys, papunta na tayo ngayon sa international departure. Third floor siya. Okay. Let's go. Third floor. I-explore natin to para at least alam nyo kung ano yung i-expect nyo. Ah, ito pala yun. Ayun oh, may Thai street food. Sige, tara. I-explore na natin. Air Asia, oh, yung robot. Parang gusto ko mag-Thai street food, guys. Ayan oh, ang lawak niya. Malawak yung departure. So, tara, upo muna tayo dito. Ubusin muna natin tong binili natin. Then siguro kakain ako ulit. Tapos after natin kumain, tsaka tayo mag-explore. Explore natin yung area. Para at least kapag pumunta kayo dito sa Don Muang, may idea na kayo, di ba? So ayun guys, nandito na tayo nag-stay sa may departure ng Don Muang International Airport and hindi pa tayo pumunta doon sa may domestic kasi sobrang aga pa. Medyo ilang oras pa yung hintayin natin bago tayo umalis ulit, bago tayo bumiyahe papunta sa Udon Thani, Thailand. So ayun, so far, ang ganda niya ha, tsaka ang linis ng airport ng Don Muang. Though, mas maliit siya compare sa Suvarnabhumi, pero ang linis. At tsaka tingnan mo, ang aliwalas ng itsura oh. Nakaka-relax, hindi madilim. Tingnan nyo, sobrang liwanag niya. And ayun, kainin na rin muna natin yung binili nating ham and cheese sandwich sa 7-Eleven. And meron akong binibiling sandwich. Hindi ko alam kung ito to. Nakalimutan ko na kasi, pero tikman natin. And siguro kakain pa ako kasi guys, nagugutom na ako eh. So, cheers guys. So, bali, ang next na agenda natin dito guys, since ang winidraw nating baht is 10,000 baht, peso mga nasa 20 plus, 20,000 to 21,000, maybe 22,000 kasi kasama na rin yung fee. And then siguro yung 2,000 baht, okay na kaya yun? So, yung 2,000 baht, magkano siya sa peso? 3,700 eh. Gusto ko sana 5,000 pesos, magkano siya? So 2,700, ayan, 2,699.96. So yung 2,700 baht i-exchange natin sa Kip para at least may pera na tayo pagdating natin or bago tayo dumating sa Lao, para hindi ako kanda gahol-gahol na saan ako mag-withdraw ganyan kasi hindi naman tayo darating sa airport ng Lao eh. Darating tayo ng Lao kapag kalagpas ng immigration, magko-cross border tayo. So hindi tayo dadaan ng airport na kung saan may mga ATM na pwede kayo makapag-withdraw. Hindi ako sure pero kasi syempre since magko-cross border tayo, ayokong i-risk. Mahirap kasing walang cash guys. Syempre cash is king pa rin. Minimake sure ko lang na meron akong keep na hawak. And bukas, ang flight natin papunta ng Udon Thani is 6 a.m. And then darating tayo ng Udon Thani mga 7 a.m. So 1 hour lang yung biyahe. Pagka dating natin sa Udon Thani, pagkakaalam ko is hahanapin natin yung Udon Thani bus terminal kasi doon na yun papunta sa Vientiane. So yung Vientiane guys is yun na yung Lao, capital city ng Lao. Para siyang Metro Manila sa atin. Check-in na tayo sa binook nating hostel. Oo, nag-hostel lang tayo guys. Meron na tayo kagad activity. So kailangan kong makapagpahinga, kailangan kong makagain ng energy kasi pagdating natin ng Vientiane is sasabak agad tayo sa mga activity. So medyo nakakapagod siya kasi parang mga 3 days lang tayo sa Lao and then babalik na ulit tayo ng Thailand. So doon tayo mag-spend ng maraming oras sa Thailand. So parang sinaglit ko lang yung Lao kasi gusto ko makita kung ano yung meron ibibigay ang Lao. Pero for me, syempre nag-research na rin ako kung ano yung mga pwedeng makita doon. Maganda siya. Napaka-underrated na country talaga siya. Especially sa Vang Vieng, tapos sa Luang Prabang. Ano siya nature talaga. Kapag mahilig kayo sa nature guys, pasok na pasok yun sa inyo. So yun yung magiging process natin bukas. So ngayon, kakain lang muna ako, magpapahinga, and then maghahanap ako ng pwesto kung saan tayo pwedeng tumambay. And yeah, ayun. That's it. So ayun guys, tapos na tayong pahinga dito sa may meeting point na tinatawag nila. And ngayon ipapakita ko naman sa inyo kung ano yung meron dito sa departure area ng Don Muang International Airport. So tara, isa-isahin natin guys. Ito, Air Asia, andito yung mga parang check-in. Dito rin tayo pupunta kapag kapabalik na tayo ng Maynila. And natutuwa ako dito sa airport na to guys kasi alam niyo yun, kahit na mas maliit siya compare sa Suvarnabhumi, napakaaliwala
maayos yung tignan. Tingnan mo yung lighting, 'di ba? Tapos ito pala guys. Ayan, so diyan kayo mag-withdraw sa Kasikorn Thai sa ATM na 'yan kasi diyan tayo nag-withdraw. So siguro yun yung gagawin natin. Magpapapalit tayo from baht to keep. And ayun, number 7 ng Cebu Pacific. Dito tayo babalik papunta ng Manila. So may kainan pala dito 5-star. Taiwanese chicken. Ay parang gusto ko mag-chicken guys. Parang gusto kong kumain dito. Pero libutin muna natin bago tayo kumain dyan. Terminal 2. Terminal 2 na to. Dito tayo. Okay. Diba? Sa pag-explore natin, nakita natin yung Terminal 2. Ayun, domestic. Meron na rin ditong train station. Wala akong idea dito guys. Pero SRT. Pero eto guys, dito tayo sa domestic terminal. Kasi dito yung flight natin. Mamayang umaga. Ayan, iniikot natin siya guys ha, para at least magkaroon kayo ng idea kung ano yung mga pwede nyong makita dito sa departure ng Don Muang International Airport. Ito yung mga parang pasalubong nila Royal Project Shop, The Coffee Club. Papunta na to ng security control ng immigration. So dito kayo papasok. Pero since tayo guys, domestic, hindi tayo pupunta dito kasi international yan So siguro dito tayo papasok kapag pabalik na tayo ng Pilipinas para at least magkaroon kayo ng idea. Don Muang daw ang pagkaka-pronounce niyan Ang dami mga temple. Tsaka dito specifically sa Don Muang, parang mas favor dito yung Air Asia. Hindi ko lang sure kung ang Air Asia ba guys is Thailand siya. Ang dami mga Air Asia na counter ng mga check-in. So I'm not sure kung favor ba siya or Thailand yung may-ari ng Air Asia. So I'm not sure guys. Nakabalik na tayo ulit kung saan tayo pumunta kanina. Kung saan tayo tumambay. Ayan. So ito, arrival sa baba. Umakyat lang tayo and then dito tayo unang pumunta. Meron siyang Thai street food and then waiting area. And doon pala guys sa unahan, andun yung tax refund. So kapag meron kayong tax refund, punta lang kayo dyan sa may dulo. Left side pagkaakyat nyo. Guys, may nakita ko dito sa may taas, Lawson. Siguro dito na lang tayo tumambay. Ayun dito na lang tayo kumain. Kasi medyo maganda yung yung ambience niya. Nasa may taas lang. Tapos observation deck daw. So siguro dyan tayo, tingin tayo dyan na pwede natin makain sa Lawson or dun sa 5-star chicken. So balik muna tayo doon. Tingnan natin kung ano yung pwede natin makain. And actually guys, yung sa pinag-stayan natin doon sa may dulo, sa may waiting area, presko na dun Pwede na tayo dun tumambay, pwede na tayo dun humiga-higa, ganyan. Habang nagpapalipas ng oras, okay na dun malamig nga Pero ayun, waiting game lang tayo dito. Sa taas guys may McDo, hindi ko napakita sa inyo. Ito yung sinasabi ko sa inyo na meron ditong McDo sa may taas. Ito siya, ayun hindi natin nakita. Pero ito yung McDo, akyat lang kayo, tapos pwede kayong kumain dito. Ayan. So kapag nasa departure kayo ng Don Muang, makikita nyo tong McDo. Nasa right side siya, pinaka right side. And then ang katabi niya is etong Royal Project Shop. Tapos dun sa dulo is Lawson sa left side. Pero I decided na dito tayo kumain sa 5-star kasi wala lang. Ayoko lang kumain ng McDo kasi lagi naman natin nakakain yun. Though meron namang 5-star sa Pilipinas. Meron ba? Hindi ko lang sure. Pero dito kasi chicken. So chicken is life tayo guys. So umorder muna tayo ng pagkain dito. And then after natin umorder dito is maghanap na tayo ng ating pag-i-stayan. Okay? So ayun guys, naka-order na tayo dito sa 5-star chicken. And ang in-order pala natin is ito. First is 5 wings. Ang dami nga Tapos itong parang grilled chicken nila na signature dish daw nila dito sa 5-star. Ayan. And hindi tayo pumili ng spicy kasi guys, kapag sinabing Thailand is sobrang anghang. So ayun guys, kakain na muna ako and then update ko na lang ulit kayo kapag nakahanap na tayo ng pwesto dito sa may Don Muang Airport. Hahanapin natin is yung may saksakan, may charge dyan kasi malulobat na yung camera ko, malulobat na yung phone ko and tatravel pa tayo ng bukas papunta ng Laos. So kailangan natin i-charge yung mga devices natin. So ayun guys, kakain na muna ako and then update ko na lang ulit kayo. Okay? So ayun guys, tapos na tayo kumain dito sa 5-star chicken and napag-decidean ko na dito na ako magstay sa may domestic terminal. So dito, and dito na lang din tayong maghintay or magpalipas ng oras. Ay, sinusundan niya tayo Hinaan ko na lang din yung boses ko guys kasi may mga tao na nagpapahinga na. So dito tayo, ay sige, dito na nga tayo sa gitna dumaan. Hinaan lang natin yung boses ko. So dito tayo maghihintay
Kaso naghahanap ako ng charger. Ay, saksakan. Ah, ayun. Pero parang lahat naman occupy. So ayan guys, chinek muna natin kung saan tayo row or check-in. So ito, 3348 915 Terminal 2. Tapos yung iba, may mga papunta ring Chiang Rai. Meron, may Taipei oh. Ano to? Ba't international? Halo-halo pala siya. Akala ko for domestic. Pero halo-halo siya guys. Ngayon, since naghahanap tayo ng matatambayan, papakita ko muna sa inyo na mabilis etong domestic departure nila dito sa Don Muang International Airport. Ayan. So guys, ang itsura ng domestic nila is ito. Kaduktong lang siya ng international. Ayan. So ang international guys, dito, banda. Tapos dito naman yung domestic nila. So tara, libutin natin ng mabilis para ang ganda oh. Nice. O sige. Mag-proceed na tayo. Tingnan nyo guys. Tingnan nyo yung difference ng airport nila sa airport natin. 'Di ba? Ang ganda. Though walang masyadong tao kasi anong oras na. Hala, Songkran. Sige, check natin. Inaayos nila oh. Sige, tingnan natin. Hala, ang ganda. Ayan guys, ginagawa pa lang. Songkran Festival 2026. And alam nyo ba guys, first time kong ma-experience yung Songkran dito sa Thailand. And actually, yun talaga yung pinaka-highlight ng tour na to is yung Songkran. Sinadya ko talagang puntahan to, ma-experience ko ano nga ba yung Songkran guys. So, eto walang masyadong katao-tao. Mga ibang employee lang yung meron. Yung airport nila guys is hindi 24/7. May certain time lang yung mga flight nila. 'Di ba? Kanina pa walang tao sa mga check-in. So, eto na yung dulo guys ng domestic. Hindi na tayo umakyat sa taas kasi wala namang magagawa doon. Ayan o, empty space. Pero ayan, I think dito na tayo tatambay. Dito na tayo mag-i-stay habang maghihintay ng ating flight papunta ng Udon Thani. Meron din dito guys ng pag-i-stayan. So, hanap tayo ng may saksakan para makapag-stay na tayo. Kasi ayan guys hindi ko na lang pinapakita masyado ha. Ayun mga natutulog, ganyan, mga nakahiga. Kita nyo may energy pa tayo. Pero galing ako sa work. Para mga ilang oras lang ako nakatulog pero wala ang taas pa rin ang energy natin. Ayan, so hanap lang tayo ng magandang pwesto guys. So I guess, dito pwede Ayan, so okay dito. So pwede tayo saktong pwede tayo mag-stay. So tara guys, balikan natin yung may Songkran. Though ginagawa pa, pero gusto ko kasing magpa-picture doon para alam mo yun, feel na nasa Thailand ka ganon. So ang ganda, ang saya kasi ako lang yung tao. I mean, hindi bukas yung domestic. Ayun 'Di ba? Ang galing. Natutuwa ako. Kasi wala masyadong tao. Pero syempre, wag masyadong maingay. Ayan guys, so nakapagpa-picture na tayo dito sa may Songkran Festival. Ayan. Nagaganapin sa April 13 to 15. So, sa mga gustong maka-experience din ng Songkran, itaon nyo guys yung pagpunta nyo dito before April 13 to 15 para ma-experience nyo yung parang water fight. Parang ganun, water fight yung pangalan kanya. Hi guys, nakuha na natin pala yung ating boarding ticket papunta ng Udon Thani. And nakapag-check-in na rin pala tayo dito sa number 10. Dito tayo nag-check-in guys. And hahanapin ko kung saan papunta yung gate 84. So, hindi ko pa alam guys kung saan siya banda pero i-explore natin. Malapit yung boarding time natin papunta ng Udon Thani. So, konti na lang guys, makakapunta na tayo ng Lao! So, ayun, nagtanong na tayo guys dun sa security kung saan yung gate, papuntang gate 84. And sabi is dun daw sa may dulo. So, ayun, pabalik tayo ulit guys dun sa may parang nakalagay na Songkran Festival 2026 dyan. So, medyo malayo pala yung pinag-anuhan natin, pinag-check-inan. Kasi kanina nag-stay tayo dun sa may dulo dito sa may bandang part na yan, dyan tayo nag-stay kasi 'di ba nagpicture tayo dyan sa may Songkran Festival. Papasok na tayo and pasakay na tayo ulit ng isang eroplano ulit and ang flight time lang naman nito is 1 oras. So saglit lang yung flight time niya, hindi siya ganoon katagal. So ang boarding time 5:40 and time check muna tayo guys. Time check, it's currently 4 o'clock. So mayroon pa tayong 1 hour and 40 minutes bago ang ating boarding time. So ayun guys, nakapasok na tayo dito
dito sa loob pagkatapos ng inspection or security. Ito guys. So tapos na tayo dyan and dire-diretso na tayo sa ating gate which is ang gate 84. And etong lugar na to guys is iba naman to. So pagkatapos siya ng biometrics, yung automatic na immigration, ganon. Tapos ayan, meron ding security check. So nasa loob na tayo and papunta na tayo sa ating gate. Konting-konti na lang, malapit na tayo makarating guys. So isang oras lang yung biyahe nito. Then isang oras na biyahe pa ulit. And I think tatawid pa tayo ng immigration dun sa may Thailand. Tapos magko-cross border tayo. And then that's it. Makakapagpahinga pa tayo, makakapag-check-in tayo kasi meron tayong activity mamayang tanghali. So ayun, ganun talaga. Pagka gusto mo talagang pumuntahan yung isang lugar, talaga nakakapagod. Pero I think na worth it. Worth it yung matagal nating biyahe dito. Ito pala yung mga itsura guys dito sa loob. Ayan, pero may mga may mga tinda kaso since maaga pa puro sarado pa sila. So ayan, merong Starbucks, merong Asian Bowl, tapos meron ding The Coffee Club, meron ding Subway. So may mga pagkain din pala dito sa loob. And ayun guys, andito na tayo ngayon sa area na kung saan andito yung boarding gate natin. So 84 tayo and pinapababa niya tayo ulit. So ayan, bababa ulit tayo guys. So pangalawang baba na natin to. So tara, bumaba na nga tayo doon at doon na tayo magstay. So ayun guys, andito na tayo ngayon sa ating gate which is ang 84. Ayun, nando sa may dulo. Ayan, kasi ito 81 to, 82, 83, 84. Ayun o. So ayan yung gate natin. Pero bibili muna tayo dito ng tubig. So ito pala yung itsura guys ng kanilang boarding gate sa domestic. Pero look oh, tingnan mo, malinis, hindi mabaho, at saka maaliwalas. Ayun oh, tingnan nyo yung mga ilaw, ang dami, lahat bukas, 'di ba? Wala kayong makikitang mga madidilim na area. And again, guys, ito ang ating gate 84 papunta ng Udon Thani. So maghintay na lang tayo dito ng ilang minuto kasi maya-maya pa. Okay guys, touchdown. Andito na tayo ngayon sa Udon Thani Airport. Yung biyahe, 1 hour and 10 minutes lang. So almost 1 hour or more than 1 hour. And guys, ito ipapakita ko sa inyo kung ano yung itsura ng terminal nila dito, yung airport. Ito, actually nasa nasa baggage claim na tayo. So dito kami galing. Ayan, tapos eto na yung baggage claim niya and hindi ko lang sure kung meron ditong, anong tawag dito? Meron pa rin ditong immigration ba or security control, but let's see. Pero ayan, so far tingnan mo, kahit simple lang yung itsura pero ang linis, 'di ba? Ang ganda. So ito tayo guys, ito yung sinakyan natin, FD3348 from Don Muang, and nasa Udon Thani Airport tayo. And ayan guys, kukunin na rin natin yung ating maleta and ayan na siya. Ito yung medyo hassle kasi ang dami nating dala. Wala tayong choice kasi matagal tayo. So ayan na, wait lang guys, kunin ko muna ha. Okay. Alright. So ayan na guys, ayan ang ating maleta. Yun, ang gagawin natin is, ang kailangan nating puntahan is pupunta tayo sa Udon Thani Bus Terminal. So yun yung unang-una nating gagawin and hindi ko alam kung may withdrawhan na ba dito ng KEEP, pero siguro sa border na lang tayong mag-check or siguro mag-ask kung meron mga ATM doon ng pag-withdrawhan ng KEEP, yung Lao KEEP. So ayun guys, tara mag-exit na tayo and then let's see kung paano natin pupuntahan yung Udon Thani Bus Terminal kasi doon tayo sasakay papuntang Vientiane. So tara guys. Ayan, so palabas na tayo and ito yung exit siguro dito. Okay, so ano na yung gagawin natin? So ayun guys, nagtanong na tayo. So bale, mula pala dito sa Udon Thani Airport is kailangan natin pumunta sa Udon Thani Bus Terminal 1 and then dun sa Bus Terminal 1 is meron ng sakay ng bus papuntang Vientiane. So ayun guys, i-update ko na lang ulit kayo kapag nakarating na tayo dun sa Udon Thani Bus Terminal 1, okay? So ayun guys, nakabook na tayo ng Grab papuntang Udon Thani Bus Terminal 1 and andyan na siya. Andito na ang ating driver. So tara, lumabas na tayo ng airport.
Thailand we call Isan. Yes. Isan is a Isan is Yes, Isan is similar Lao, Vientiane. Ah. The people is we have the similar culture. Yes, Oh. the food, the people, and the language. We speak the same language. This is the bus station. Oh, It's this the bus station. one. Udantani bus The terminal. ticket Okay. counter. The ticket, Yes, this one? to buy the ticket Okay. to go to Laos. Okay, this one. Okay. Alright, kapung kap. What's your name? Andy. You can call me Andy. Andy. Thank you, kapung kap. Have a good Andy. day and have a good journey. Thank you so much. See you again. Hope to see you again. Okay. Bye-bye. Take care. So, ayun guys, andito na tayo ngayon sa Udon Thani Bus Terminal 1 papunta ng Vientiane. And ito siya guys. Ayan. So, tara, bumili na tayo ng ticket. And let's go. Pokya. Saan tayo bibili ng Saan tayo bibili ng pa-Vientiane? Udon Thani Bangi. Ito guys, oh, may nakita ko dito. Udon Thani Bangi. Hindi tayo papunta dyan eh. Sige, magtanong na nga lang tayo. Excuse me, where I can buy to Vientiane? There? Okay, thank you. So, dito daw tayo. So, ayun guys, kapag kapasok nyo dito sa gate na to, hanapin nyo lang tong ticket office na to na kulay pink, and dito kayo bibili ng tickets sa bus papuntang Vientiane. So, ayan guys, ayan tandaan nyo to para hindi kayo din malito. Kasi kanina kinakapa ako kung saan tayo bibili ng ticket, doon ba sa loob o dito. Na-confirm natin na dito daw tayo bibili ng ticket. And ang first na departure papunta sa Vientiane is 9 a.m. So, time check, it's currently 8:24. So, meron na lang tayong 30 plus minutes, 36 minutes para makabili ng ticket at para makapag-on board. Kasi kailangan natin maabutan yun guys para makarating tayo ng hotel or hostel at makapagpahinga tayo ng konti bago yung activity natin mamaya. So ayun guys, bibili lang muna ako dito ng ticket. Nakabili na tayo ng ticket, but there is a bad news and good news. So alin sa dalawang uunahin natin? So sige, unahin na muna natin ang bad news. So ayun guys, ang bad news is hindi tayo umabot sa 9 a.m. na which is yun yung parang pinakamaaga nila kasi fully booked na daw, and ang next na is 11 a.m. So, ayun, maghihintay tayo dito ng mga ilang oras pa, mga 2 hours and plus pa kasi puno na yung pang 9 a.m. And ang good news kasi guys is ma-activate na natin yung Lao dito pa lang sa Udon Thani. So ayun, tinanong ko na rin kasi kanina. So ayun, at least magkakaroon tayo ng internet. Mahirap kasi na walang internet guys, na lalo na nagbabiyahe tayo. And ito pala yung ticket guys, ipapakita ko sa inyo para at least may idea kayo kung anong itsura ng ticket na yon. Ito siya guys. Ito guys, ayan ito yung itsura ng ticket. And ipapakita ko na lang din sa inyo yung schedule ng bus papuntang Vientiane. Okay? So ito siya guys. Ayan So, Udon Thani to Vientiane. So, yung 9, meron yan. Hindi ko lang alam yung 7, pero wala ata yan. So, 9. Tapos, ang next is 11. Tapos, 1. Tapos, ano yung 14? 2. Tapos, 6. Yung 18. Tama ba? Tapos, ito rin yung sa Vientiane to Udon Thani. So, ayan guys, pause nyo na lang. Tapos, ang price pala ng fare is 85 baht. So, ayun. Yun yung sistema dito. So ayun guys, punta na lang tayo doon sa unahan and i-activate muna natin yung SIM card natin na binok sa Klook. Ayan. So tara, let's go. Wala tayong choice Kailangan natin maghintay. So ayan, andito na tayo ngayon sa bus station. Ito yung mga bus. Hindi ko lang alam kung saan to, pero iba-ibang lugar to So ayan. Okay, finally guys, andito na yung bus natin papunta ng Vientiane. Ito siya. Ito yung bus na sasakyan natin guys, papunta ng Lao. So ayan, marami mga maleta. Lagay na natin doon, pumasok na tayo kasi ilang oras tayo naghintay dito. So let's go guys. Ayan, ข้าวเหนียวขาวสวนกลางค่ะ What's B.C. A? You wanna say hi? You wanna say hi? What's your name? Bot. Bot? Yes, bot. Will. Via. Okay, Via. So I'm traveling to Vientiane. So Lao. How many subscribe? 3 days only. So how many subscribe in your channel? How many people that follow you? 1,000. 1,000. Oh, you just start. Yeah. You have a YouTube
Hi, hello. You guys Thailand? Yes, together. Oh, Go to Bang Viet. Bang Vien. Oh, okay. Bang Vien. That's well. What? Ah, yeah, I'm solo. I'm alone. สวยสิ So ayun guys, nakasakay na tayo dito sa bus papunta ng Vientiane, papunta ng Lao, and hindi ko pa alam yung process pero I think bababa ulit kami para naman sa immigration kasi alam ko magko-cross border nga and then kailangan namin ipakita passport, yung parang usual na pinapakita, and then ayun, may nakatabi pa tayo mga Thailand na bibisita sa Lao din, so ayan, katabi ko sila ngayon. So, ayan, maya-maya guys, aalis na rin tong bus and siguro update ko na lang ulit kayo kapag bumaba na tayo dun sa may immigration nila, okay? And ayun guys, andito na tayo ngayon sa ating hostel and pasensya na guys, hindi ko kayo na-update dun sa process kanina, dun sa immigration at sa pagko-cross border kasi napakabilis ng pangyayari guys at saka ang daming mga ginawa doon at paspasan, nagmamadali kasi yung bus driver na sinasakyan ko kanina, pero don't worry guys kasi explain ko na lang sa inyo nang mabilis na mabilis kung ano na nga ba yung naging process kanina doon sa pag-cross border between ng Thailand at Lao. So unahin natin sa Udon Thani Bus Terminal 1. So nakita nyo naman kanina guys is hindi natin naabutan yung pang 9 AM kaya dumiretso na tayo sa 11 AM. So medyo mahaba-haba yung hinintay natin doon guys kasi 2.5 hours pa yung hinintay natin bago yung susunod na bus. So guys, kapag sumakay kayo ng bus doon sa Udon Thani, ang gagawin nyo is pupunta kayo sa Nong Khai. Yung Nong Khai Station guys is eto yung immigration ng Thailand na kung saan kailangan yung patatakan ulit yung passport nyo kasi papalabas na kayo ng Thailand. So ayun guys ha, ang unang-una yung gagawin is Udon Thani Bus Terminal 1 and then sasakay kayo ng bus and then mag-stop over sa Nong Khai Station which is ang immigration ng Thailand kasi palabas kayo ng Thailand, and then after nun guys is tatawid kayo sa friendly bridge ba na tinatawag nila between Thailand and Laos, and then after nyo doon tumawid sa friendly bridge is pupunta naman kayo sa immigration ng Lao na kung saan kailangan nyo bitbitin yung mga gamit nyo guys mula dun sa bus kasi ipapakita nyo yun, i-inspect yun, yung parang normal na security process or security protocol sa mga airport, sa mga border, gano'n na gano'n din guys. So, kailangan nyong bitbitin yung gamit nyo kung meron kayong luggage, kung meron kayong bag, kailangan nyong bitbitin pababa sa bus at kailangan nyo mag-proceed dun sa immigration ng Lao. So, kapag katapos nyo dun, na-check na lahat ng gamit, nakadaan na kayo sa immigration, babalik ulit kayo sa bus, tapos ilalagay nyo ulit yung mga maleta nyo, yung mga gamit nyo. Take note pala guys, may babayaran pala na 20 baht. I'm not sure kung para saan yon, pero during dun sa pagtatak ng passport sa immigration, kailangan magbayad ng 20 baht. So I don't know kung fee ba siya or what, or cross-border fee, I'm not sure. So after nun guys, kapag natapos na kayo sa immigration ng Lao, pupunta na kayo sa Talat Sao Station. So guys, etong Talat Sao Station, wag kayong maguluhan, is ibig sabihin nasa Vientiane, Lao na kayo, which is ang capital city ng Lao. So ayun guys, kapag nakarating na kayo sa Talat Sao Station, mag-book na lang kayo ng in-drive papunta sa mga hotel nyo kung saan man kayo nag-hotel dito sa Vientiane. So ayun guys, yun lang naman yung process, and I'm very sorry kung hindi ko na-share or na-ipakita sa inyo. And first of all, medyo marami kasi nagbabantay sa border guys, bawal yung camera, so talagang nirespect ko na lang din. And at the same time, nakadagdag pa yung factor na yung bus driver is nagmamadali na makabalik kami sa bus kasi nga syempre para din sa pagiging considerate sa mga naghihintay ng iba sa bus. Kaya ayun, at least in-explain ko sa inyo kung ano ba yung process step by step mula sa Don Muang, Bangkok, Thailand papunta dito sa Vientiane. So ayun guys, dito pala tayo nag-i-stay sa may Asylum Yen Cafe and Hostel. Ito, ayan, so ito yung pangalan ng ating hostel guys, and bukas ko na itutour itong hostel na to kasi magpapahinga na muna tayo, and then bukas abangan nyo yung gagawin nating activity dito sa may Vientiane, which is yung capital nga ng Lao, and bukas ko na din ipapakita sa inyo kung ano nga ba yung makikita dito sa hostel at kung magkano ko siya nabook, saan ko siya nabook, and guess what guys, napakaraming mga Pilipino dito, napakaraming mga Pilipino nagtatrabaho dito sa hostel na to. So ayun guys,
Isishare ko lahat yan sa inyo and magpapahinga na muna ako kasi almost 18 hours or 16 to 18 hours yung biniyahin natin mula sa Pilipinas papunta dito, kaya kailangan na natin magpapahinga muna ako, and then bukas I promise you guys, ipapakita ko sa inyo lahat ng mga pwedeng makita dito, yung mga magagandang puntahan dito sa Lao, and of course ipapakita ko sa inyo kung saan tayo nagstay dito sa Vientiane. So ayun guys, maraming salamat sa panonood, and I hope na may natutunan kayo dito, and I hope na maipakita ko sa inyo kung gaano nga ba ka-underrated tong country na to, which is ang Lao. So ayun lang guys, maraming salamat. Yun lang. Bye! Peace!